Noon, isa din ako sa mga nangangarap na makapagtrabaho sa bansang Japan dahil sa mga magagandang naririnig ko tungkol sa bansang yan. At sa totoo nga, nakapagpasa ako ng application sa isang agency sa Pilipinas na nagpapaalis ng mga caregiver papunta sa Japan. At qualified naman ako dahil nga caregiver at nursing assistant ang pinag-aralan ko at yan ang experience ko ng halos isang dekada. Ngunit hindi lang natuloy dahil nung nagpapaalam na ako sa aking employer ay tinaasan ako ng sweldo kaya nananatili ako dito sa Dubai. At inisip ko na mas buwelo at hawak ko ang oras ko dito. Ngunit marami na palang mga OFW or kapwa natin Pilipino ang nagsasabi na hindi na maganda or hindi na worth it magtrabaho sa Japan. Base yan dito sa ginawang survey ng isang kababayan nating OFW doon at base rin sa balita. Worth it po ba ang Japan? Big no, big no. Wag na Japan talaga, wag na Japan. Masyado nang hindi na maganda dito. Basta nila, wag na nila subukan. Worth it pa ba ang Japan ngayon, 2026? Hindi na. It's a big no. Huwag na kayo pumunta dito. Oh, pag ginagawa nyo rito. Diba? Bounce na kayo. Palong-palo si kuya, ano? Tsaka yung dalawa nating ate sumagot. Balagbag kung balagbag eh. Bagay, opinion naman nila yun eh. May kanya-kanya naman tayo opinion sa mga buhay-buhay natin. Pero sana, nagbigay kayo ng explanation nyo kung bakit hindi na worth it pumunta pa rito sa Japan. Sa nakikita ko naman sa inyo, mukhang masaya naman kayo sa mga kaisa nyo eh. Tsaka hindi naman kayo magtatagal dyan kung maliit ang sahod nyo, di ba? Tsaka dapat hindi na kayo nagdi-discourage na ibang tao na pumunta rito sa Japan. Yung iba pinapangarap makapagtrabaho rito. Kung 150,000 pesos naman ang gusto nyo sahod monthly, eh hindi dapat Japan ang pupuntahan nyo. Sure ball, sa Europe yan, sigurado. Ganun kalaki ang mga sahod dun. Hindi ko lang sure Pero dito sa Japan kasi, swertihan lang yan sa kaisya or sa company na mapupuntahan mo kung magpapasahod ng 150,000 pesos pataas. May mga kaisya kasi na nagpapa-OT, may bonus. Paswertihan lang talaga sa mga kaisya or company na mapupuntahan mo. Yun lang yun. Ganun lang yun. Kaya kung feeling mo hindi na worth it dito sa Japan, pag ginagawa nyo rito. Diba? Maraming nangangarap tumira o magtrabaho sa Japan. Pero hindi raw lahat masaya para sa mga OFW natin doon. Marami sa kanila ang nakararanas ng mental health issues dahil sa homesickness at minsan dahil sa diskriminasyon. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Homesickness at familiarity. Ito madalas nating naririnig na iniinda ng mga kapatid nating OFW. Pero mas marami pa silang pasanin na hindi gaanong napag-uusapan, lalo na kung nasa bansang pinapangarap ng marami na mabisita. Disyembre noong nakaraang taon, inulat ng Commission on Filipinos for Overseas ang pagtaas ng bilang ng mga Pinoy sa Japan na nakakaranas ng mental health concerns at legal issues. Ayon daw yan sa Japanese Federation of Bar Associations. Sa Saitama Prefecture, nahanap kong magdadalawang taon ng OFW na si Eka. Student visa ang naging daan ni Eka para makapunta rito. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang Japanese marketing company. Bukod sa language barrier at pakikitungo ng ilang katrabaho sa kanya, malaki raw ang epekto sa kanya ng paligid. Dito lang ako naka-experience sa Japan ng any time of the day, may pwedeng lasing, may parang baliw na sumisigaw sa train. Hindi ko ma-explain ng hindi derogatory pakinggan. Parang nasisiraan sila ng ulo. Cause talaga siya of stress. Ang ilang kapatid natin na hindi nagpaunlak ng video, ibinahagi ang hirap sa pagkuha ng visa. Bukod sa pinag-iinitan daw minsan dahil sa pagiging Pinoy, kinakailangan din nila ng malaking pera pang gastos. Bagay na hirap ang marami lalo't nagpapadala sa Pinas. Kaya ang ilan, minamabuti umanong magbanat ng buto ng undocumented. Rason din para maabuso ng mga kumukuha sa kanilang amo. Pati ang mga nakakatagpo ng minamahal na hapon, problemado rin. Marami kasi yung Filipinos dito na kinasal para makastay sa Japan. So marami sa kanila yung customers nila before sa mga restaurant. Inoferan sila na makasalan sila para makapag-stay sila dito sa Japan. Marami yun kasi common talaga siya. Kaya ang Japanese Immigration Bureau
hindi lang nagbabase sa mga dokumento. Tinututukan nilang authenticity at continuity ng mga ikinasal. Lahat ng ito, sabay daw sa bigat ng trabaho at mga isipin ng ating mga kababayan. Nakakakilala ako na mas matagal na dito sa Japan. Marami rin pinagdadaanan, mga problema sa Japan, problema sa Pilipinas, dala-dala lang nila. Para sa maraming Pinoy, tagumpay ang makapag-abroad para kumita ng mas malaking pera. Titiisin ang mawalay sa pamilya, makaalis lang sa bansang kapos sa oportunidad para sa kanila. Mga kapatid, Global Journal, Kayla Makantang, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang buhay OFW sa Japan kasama si Mobile Journal Kayla Makanta live mula mismo sa bansang Japan. Kayla, kamusta ka dyan? Konnichiwa, Pops J. Malamig ngayon dito. Kitang-kita namin. Okay, Kayla, yung nakausap mong si Eka na magdadalawang taon na sa Japan, matagal na raw bang nakararanas ng diskriminasyon? Yes, Pops J, ayon dito kay Eka, no, na nakausap natin last Friday, sa kanyang first year kasi student siya at agad-agad nga no, naka-apply siya ng trabaho dahil di niya kinaya yung pressure at hirap daw ng pagiging estudyante dito, lalo na nga yung language barrier. Kaya nung nagtrabaho siya, Pops J, dito talaga niya unang naranasan yung diskriminasyon. More on kasi passive-aggressive daw, Pops J, no, itong kanyang mga katrabaho. So hindi sinasabi kung hindi ba siya gusto, pero pinaparamdam at syempre bilang Pinoy at hirap makaintindi ng kanilang lengguwahe. Talagang hirap siya, Pops J. Imagine yung kanilang meeting daw, no? Talagang purong Japanese daw nila ito ginagawa. Kaya talagang pressure at frustrated ito ang si Eka, Pops J. Okay, Kayla, base sa report, dumami ang nakararanas ng mental health concerns. Anong tugon dito ng ating mga otoridad dyan? Yes, Pops J, ayon nga sa CFO, no, gagawin daw nilang hakbang yung maraming studies at pagbisita dito nga sa mga Pinoy sa iba't ibang bahagi ng Japan para malaman kung paano nga sila matutulungan. Dahil ito daw talaga yung kanilang priority, yung welfare nga nitong ating mga kababayan na nandito. Lalo nga, Pops J, na nagbago na yung Prime Minister, si PM Takaichi, at isang top priority niya talaga ay yung maging mas stricto sa residency management. At dito nga sa mga foreigners, no, dahil nakaka-apekto daw sa kanilang kaayusan dahil maraming naitatala rin daw, Pops J, na krimen na foreigners, hindi lang naman Pilipino, no, na foreigners ang may gawa, Pops J. Ayun. So, sa mga OFW na nandyan sa Japan ngayon, ano ang masasabi nyo tungkol dito? Worth it pa ba magtrabaho dyan sa bansang Japan? At ang masasabi ko lang din sa usaping yan ay pareho lang yan din dito sa iba pang mga bansa na may mga kababayan tayong Pilipino or OFW na pinalad, ngunit marami ding hindi. Na stress lang at pressure ang nakuha sa trabaho, sabayan pa ng kaliwat kanang problema sa Pilipinas.